Magandang gabi po sa inyong lahat. Sama-sama nating ialay ang banal na misang ito para sa mga sumusunod na intensyon. Para sa kaarawan ni na Brother Marco Bugarin, Aniseta Coracea, Jean Dustado, Eric Swinan, Shirley Avenido, Father Matthew Raffray, Francis Marie Digol, Dolly Surco, Marilyn Adahar, Grace Tano, Rachel Floresca, Christopher Maas, at Jonathan Erasmo. Isama din natin ang maagang pagaling ni na Estrella Alde, Mario Marzan, Rosie Capansana, Melchor Norba, Belen Kisto, Nemia Quison, Mark Valencia, Daniel Wrigley, Sinaida Stolpe, Concepcion Balita, Liana Lim, Arnold Seribo, Edgar Mendoza, Pasita Say, Manuel Say, Ciali Orsolino, Glorelyn Hilario Perez, Gaylord Hilario, at Dr. Carlos Oliveros. Ganun din naman ay ating isama ang special intention ni Beth at Vincent Basadle, Arnel Manabat, at ni Ani Magnaye Valencia. Isama din natin ang kapayapang walang hanggan ng kaluluwa ni na Romeo Almario, Constantino Ayala, Nonay Veloso, Vicky Del Moro, Marita Say, Salvador Fontanilla, Flor Bilay, at Patricia De Villa. Atin din pong ipanalangin ang iba pa nating mga kasamahan na mayroong karamdaman, lalo tigit yung mga naapektuhan ng COVID-19 virus. Isama din natin ang ating mga sariling kahilingan at intensyon para sa ating mga pamilya at para din sa ating mga sarili. Tinubos mo, Poong mahal, kami sa dugo mong banal, sa bawat lipi at bayan, at ginawang kaharian. Aleluya sa may kapal. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. Mga minamahal, magpakumbaba tayo sa harapan ng Diyos. Kilalanin natin ang ating mga kahinaan at umasa tayo sa pag-ibig at awa niya na nagpapanibago sa ating buhay. Taglay ang mga pusong nagsisisi, sabihin natin, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mo ang iyong anak ay mabayubay sa krus para sa aming lahat
upang ang paniniil ng kalaban ay kanyang mabigyang wakas. Ipagkaloob mong amin nawang makamtan ang pagpapalang kaloob ng muli niyang pagkabuhay bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, tumindig ng isang pariseyong nagngangalang Gamaliel, tagapagturo ng kautusan at ginagalang ng buong bayan. Iniutos niyang ilabas muna ang mga apostol, saka nagsalita. Mga kababayan, isipin ninyong mabuti ang gagawin sa mga taong ito. Hindi pa nagtatagal na lumitaw si Teodas na nagpanggap na isang dakilang pinuno at nakaakit ng may 400 tagasunod. Ngunit nang mamatay siya, nagkawatak-watak ang mga tauhan niya at nauwi sa wala ang kilusan. Pagkatapos, lumitaw naman si Judas na taga Galilea. Noong panahon ng pagkapatala at nakaakit din ng maraming tauhan. Nang mapatay siya, nagkawatak-watak din ang mga tagasunod niya. Kaya't sinasabi ko sa inyo, huwag ninyong pakialaman ang mga taong ito. Hayaan ninyo sila. Kung ang kanilang panukala o ang pagpupunyaging ito'y mula sa tao, ito'y mabibigo. Ngunit kung mula sa Diyos, hindi ninyo ito masasansala at lilito pang lumalaban kayo sa Diyos. Napainuhod sila sa payo ni Gamaliel. Pinasok na muli ang mga apostol at pagkatapos ipapalo at pagbawalang mangaral sa pangalan ni Jesus, sila'y pinalaya. Galak na umalis sa mga apostol sa harap ng Sanhedrin sapagkat minarapat ng Diyos na sila'y malagay sa kahihiyan alang-alang sa pangalan ni Jesus. At araw-araw, nagpupunta sila sa templo at sa mga tahanan at dooy nagtuturo at nangangaral tungkol kay Jesus, ang Kristo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tanging aking mithi, Panginooy makapiling. Ang tanging aking mithi, Panginooy makapiling. Tanglaw ko'y ang poon aking kaligtasan, kaya walang takot ako kanino man. Sa mga panganib kanyang iingatan, kaya naman ako'y walang agam-agam. Ang tanging aking mithi, Panginooy makapiling. Isang bagay lamang ang aking mithiin, isang bagay itong sa poon hiniling. Ang aking lumagi sa banal na templo upang kagandahan niya'y mamasdan ko at yung patnubay niya ay matamo. Ang tanging aking mithi, Panginooy makapiling. Ako'y nananalig na bago mamatay, masisinsihan ko ang iyong kabutihan na igagawad mo sa mga hinirang. Sa Panginoong Diyos, tayo'y magtiwala, ating patatagin ang paniniwala. Tayo ay umasa sa kanyang kalinga. Ang tanging aking mithi, Panginooy makapiling. Alleluia, Alleluia, ang tao ay nabubuhay sa salita ng may kapal na pagkaing kanyang bigay. Alleluia, Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Puri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, tumawid si Jesus sa ibayo ng lawa ng Galilea na tinatawag ding lawa ng Tiberias. Sinundan siya ng napakaraming tao sapagkat nakita nila ang mga kababalaghang ginawa niya sa pagpapagaling sa mga may sakit.
Umahon si Jesus sa burol kasama ang kanyang mga alagad at naupo roon. Malapit na noon ang pista ng Paskwa ng mga Hudiyo. Tumanaw si Jesus at nakita niyang dumarating ang napakaraming tao. Tinanong siya ni Felipe, "Saan tayo bibili ng tinapay upang makakain ang mga taong ito?" Sinabi niya ito para subukin si Felipe sapagkat alam ni Jesus ang kanyang gagawin. Sumagot si Felipe, "Kahit na po halagang 200 dinaryong tinapay ang bilhin, ay di sasapat para makakain ng tigkakaunti ang mga tao." Sinabi ng isa sa kanyang mga alagad, si Andres na kapatid ni Simon Pedro, "Mayroon po ritong isang batang lalaki na may dalang 5 tinapay na sibada at 2 isda. Ngunit gaano na ito sa ganyang karaming tao? Paupuin ninyo sila," wika ni Jesus. Madamo sa lugar na iyon. Umupo ang lahat, humigit kumulang sa 5,000 ang mga lalaki. Kinuha ni Jesus ang tinapay at matapos magpasalamat sa Diyos ay ipinamahagi sa mga tao. Gayon din ang ginawa niya sa isda. Binigyan ang lahat hanggang sa gusto nila. At nang makakain na sila, sinabi niya sa mga alagad, "Tipunin ninyo ang lumabis para hindi masayang." Gayon nga ang ginawa nila at nakapuno sila ng 12 bakul. Nang makita ng mga tao ang kababalaghang ginawa ni Jesus, sinabi nila, "Tunay na ito ang propetang paririto sa sanlibutan." Nahalata ni Jesus na lalapit ang mga tao at pilit siyang kukunin upang gawing hari. Kaya muli siyang umalis na mag-isa patungo sa kabululan. Ito mga kapatid ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Muli po magandang gabi sa inyong lahat. Magandang gabi po. Alam po natin na tayong lahat ay nagmula sa Diyos. Siya ang ating tagapaglikha. At sa paglikha niya sa atin, sa kanyang paghirang na tayo ay sumilang sa daigdig na ito, ay alam nating siya rin ang mangangalaga at kakalinga sa atin. Kaya naman nga po sa pagdating ng ating mahal na Panginoon, nang makita niya ang mga kahinaan ng tao, sila ay kanyang tinulungan. Sa kanilang mga kasalanan, sila ay kanyang pinatawad. Sa kanilang mga iba't ibang pangangailangan, sila ay kanyang tinugunan. At sa Ebanghelyo natin ngayon ay nakita natin kung paano ang mga taong may sakit ay kanyang pinagaling. Subalit higit pa rito ay makikita natin na yung pinakang basic need ng tao, ang pagkain, ay kanya ring ibinigay sa kanila. Kaya wag po nating kalilimutan ang Diyos na nagbigay sa atin ng buhay, ang siyang patuloy na mangangalaga sa atin. At sana nga po ay ito ang magbigay sa atin ng pag-asa sa mga panahon na tayo ay nawawalan ng tiwala sa kakayanan ito ng Diyos na tayo ay kanyang pakanin, na tayo ay kanyang alagaan. Marami po sa atin ngayon ang nagkakasakit. Magtiwala tayo sa kapangyarihan ng Diyos na nagpapagaling. Marami sa atin ngayon ang nagugutom. Magtiwala tayo sa awa at habag ng Diyos sa atin.
At ito pong ganito nating pagtitiwala sa Diyos ay hindi naman nangangahulugan na tayo ay walang gagawin, sapagkat kung atin namang matatandaan sa kanyang paglikha sa atin, sa pagkakalob niya sa atin ng daigdig upang ito'y ating pangalagaan, ay sinabi din niya sa atin na kinakailangang tayo ay gumawa upang tayo ay mabuhay. At sa ating pong ebanghelyo ngayon ay makikita natin na ang himala ng ating mahal na Panginoon na ginawang pagpapakain sa mga tao ay hindi nangyari dahil sa isa lamang kumpas ng Panginoon, kundi inanyayahan niya ang kanyang mga alagad na makiisa sa gawain ito. Una niyang ginawa ay nilapitan si Felipe. Inalam kung ano ang kanyang kaisipan hinggil sa mga bagay na ito. At si Felipe sa kanyang tingin ay hindi magagawa at mangyayari ang pagpapakain sa napakaraming tao. Ito namang si Andres ay sinabi sa Panginoon na mayroon tayong kaunting pagkain, subalit ito ay kulang para sa mga tao. Sa ganitong sitwasyon ay makikita natin kung paanong ang Panginoon ay tumugon. Sa pamagitan ng kanyang kapangyarihan ay nagawa niya na paramihin ang tinapay at isda na bumusog sa mga tao. At dito ay makikita natin na ang Diyos ay mayroong ganong kapangyarihan upang pakanin ng mga tao sa gitna ng kawalan ng mga tao. Kaya po sa ating pong mga pamumuhay, kung ayaw nating tayo ay magkasakit, mag-ingat tayo. Sundin natin ang mga tagubilin sa atin. Tayo ay magsuot ng mask. Tayo ay laging maghugas ng kamay. Iwasan natin lagi ang pagsasama-sama. Iingatan tayo ng Diyos. At kung tayo na may magkasakit, tayo ay tumugon sa pangangailangan ng mga taong may karamdaman. Atin silang ipagdasal. At para sa ating mga frontliners, atin silang alagaang mahusay. Yung mga taong nagugutom ngayon, tayo ay tumulong. At ang Diyos ang tutulong din sa atin upang maiwasan ang pagkagutom ng marami. Isa pong nakakatuwa na aking napanood sa telebisyon na isang balita ay yung public pantry. Ang mga tao ay mayroong inilagay na isang lugar dun sa kanilang lugar na kung saan ay naglalagay sila doon ng mga pagkain, mga gulay, bigas, mga pangkulam, at yung mga taong naghahanap ng makakain at ipakakain sa kanilang pamilya, malayang kumukuha mula sa lugar na yun. At yung mga tao namang nais na makatulong, naglalagay sila doon ng mga pagkain para sa kanilang kapwa. Napakagandang himala na marahil ito ay inspirasyon din ng kanilang pananampalataya sa Diyos at pagkalinga sa kanilang kapwa. Ang Diyos ay makapangyarihan at ang kanyang kapangyarihan ay kanyang ipinakikita sa pamagitan nating mga tao, sa ating pakikipagtulungan. Kaya naman sa panahong ito ng pandemya, sana ay kung tayo may nananalig sa Diyos, ang ating pananalig na ito at pagtitiwala sa Kanya ay magbunga din sa ating pag-iisip ng maraming mga pamaraan upang pagaanin ang paghihirap ng ating kapwa. Ang
pangangalaga at pagdarasal para sa mga may sakit at sa kanilang pamilya, at ganun din ang pagsisikap na tumulong sa mga taong nangangailangan, lalo tigit ay sa mga nagugutom. Atin pong tandaan ang papel ng simbahan. Tayo na mga tumatanggap sa ating mahal na Panginoong Hesus at kanyang pinakakain sa hapag ng kanyang hapunan, ay naway maging mga pagpapatuloy ng kanyang presensya dito sa lupa upang tugunan anuman ang mga pangangailangan ng ating kapwa sa daigdig na ito. Pagpalain nawa tayo ng Diyos sa ating pagsisumikap na ang presensya ng Diyos at ang kanyang himala ay mangyari sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Kapuri-puri ka, Diyos amang lumikha sa sanlibutan, sa iyong kagandahang loob, narito ang aming may aalay. Mula sa lupa at bunga ng aming paggawa, ang tinapay na ito para maging pagkaing nagbibigay buhay. Puri-puri ang may kapal ngayon at kailanman. Sa Kristo sa kanyang pagka-Diyos, magpaging dapat pagkayati sa aming pagkatao. Kapuri-puri ka, Diyos amang lumikha sa sanlibutan, sa iyong kagandahang loob, narito ang aming may aalay. Mula sa katas ng ubas at bunga ng aming paggawa, ang alak na ito para maging inuming nagbibigay ng iyong Espiritu. Puri-puri ang may kapal ngayon at kailanman. Diyos amang lumikha, sa mga kasalanan, tanggapin ang mga pagsisisi nilang mundo, upang kami matutong sumunod sa iyo ng buong puso. O Diyos kong minamahal, kasalanan ko ikasan, at inis na marurusan ang nagawa ko ng puso. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain nating ito ay maging kalugod-lugod sa Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon, kapag-ayos ng mga kamay sa kapuri niya at karangalan sa ating napanginabangan sa buong saming niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo at kalugdan ang mga alay ng iyong angkan upang sa tulong ng iyong paglingap at pagsubaybay, ang bigay mo sa aming puhunan ay hindi masayang, kundi tumubo pa ng mga kaloob mong walang katapusan sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo. Nasa Diyos ang inyong puso at diwa. Pinasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Para siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Sa paghahain ng sariling buhay at sa pagkabuhay ng anak mong mahal, nabuksang ganap ang iyong tahanan, at kaming pinaghaharian mo'y naging kasambahay. Sa pagkamatay niya sa krus, nalupig ang kamatayan. Sa kanyang pagkabuhay, naging buhay siya ng tanan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka po may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian. Langit lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilaan. Nilalakila ng lahat ang naparitong mga anak. Siya nagmulat sa bulag at sa pili ay nagbalakad at nakiramay sa lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin, ika'y maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo.
Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin na kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, dingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Victor na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birhen Maria na Ina ng Diyos, ng kanyang kabiyak ng pusong si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Bilang isang pamilya ng Diyos, tumawag tayo sa Kanya sa panalangin itinuro sa atin ng ating Panginoong Jesus. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat sa iyong kaharian, kapangyarihan at kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya. Huwag ang aming mga nagagawang pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo,
magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo at maghangad ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po sa inyo, mga nakikisa sa atin sa pagdiriwang na ito sa pamagitan ng live streaming at ganun din po sa pamagitan ng ating radyo. Kordero ng Diyos na nagalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nagalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nagalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, ito si Kristo ang ating Panginoon, ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayo na inanyayahang makiisa sa kanyang banal na piging. Panginoon, di ako karapat-dapat magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang nagagaling na ako. Ito ang katawan ni Kristo. Amen. Spiritual Communion. Aking Jesus, nananalig akong ikaw ay nananahan sa pinakabanal na sakramento. Mahal kita ng higit sa lahat ng bagay at nais kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Subalit sa sandaling ito, ikaw ay hindi ko matatanggap sa banal na komunyon. Naway tanggapin kita ng spiritual sa aking pagnanais na ito at pumasok ka sa aking puso. Niyayakap kita na parang naririto ka na sa akin at pinagkakaisa ko ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang ako ay mawalay sa iyo. Amen. Naghain ng angking buhay si Kristo para sa tanan, ng patawad ay makamtan. Noong siya ay mabuhay, Alleluia, siya'y idangal. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagpatuloy mo ang iyong matapat na pagsubaybay sa iyong mga dinudulutan ng kaligtasan upang ang mga pinagpakasakit na sagipin ng iyong anak ay makinabang sa pagkabuhay niyang nagbibigay galak sa pamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating pagdiriwang, humayo kayo. Ang Panginoon ay laging mahalin at paglingkuran. Salamat sa Diyos.